Mga kaibigan at mga kapatid, katunggali, hanggang may buhay pa ako, talagang hindi ako hihinto, pagsaway, pagpuna, sa mga maling tinuturo mula sa Biblia. Habang buhay ako, talagang harangin ko or i-guide ko ang tao sa tama. Dito sa Biblia, sa Exodus 31:17, sinabi dito, "It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the 7th day He rested and was refreshed." Rested and refreshed. Tagalog. Ito ay isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel. Magpakailanman, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa. At sa ikapitong araw ay nagpahinga at naginhawahan, rested and refreshed. Wow, ang Diyos ninyo ga-rest amon yaway. Sabi sa Ayatul Kursi, Suratul Baqarah, Ayatul Kursi, sinasabi 255, Allah la taquduhu sinatu wala naum. Si Allah dili dukaon, sa Bisaya pa, hindi darating sa kanya ang antok, ni siya ay matutulog. Wala. Sabi, hindi naman natulog eh. Nagpahinga yan, hindi naman natulog eh. Refreshed nga eh. Ano bang pag-refresh? Nagpahayahay, nagpa-ventilador, nagpa-aircon? Punta ka sa refreshment. Anong refreshment yan? He rested and refreshed. Nagpahinga naman siya pero hindi hindi daw gikapoy, hindi daw napagod. Nag-refresh. Sinabi nga sa naginhawahan. Sinabi nga dito, at sa ikapitong araw ay nagpahinga at naginhawahan. Sa uban pa, sa Bisaya pa, nahapahayahay. Galimot anda ito. Pero wala naman sa Bisaya. Hanggang nagpahinga lang. Kasi masyadong halata na pag inom nga napahayahayan ang Diyos. God rested, refreshed. God rested and refreshed. Nagpahinga ang Diyos. Sige, lusot kayo, lusot. Alam ko naman yung sulusot niyo. Baka sabihin mo, symbolic naman eh. Spiritual naman eh. God rested and refreshed. Grabe. Okay? Buti hindi nag-inom ng Diyos. Pumunta sa refreshment parlor.